Sa mundong mabigat at mapagparusa, iisa lang ang masasabing kakampi mo, ang iyong sarili. Subalit saan ka tatakbo kung ang mismong kalaban mo ay ang iyong sarili? Sino ang ituturing mong kakampi kung ang isip mo ay paunti-unti ka nang nilalamon? Masiyahin, maalalahanin at masipag sa pag-aaral. Ganyan ilarawan ni Nanay Marivic ang kanyang anak na si JM o si John Marlo. Napakabuti, napakabait. Nakatapos sila na sobrang matyaga talaga sa pag-aaral. Kahit walang baon, basta nakakain sila, okay. Basta mahatid lang sila sa school, wala akong problema, wala talaga. Tapos sa high school si JM at magkokolehiyo na sana ngayong taon. Katulad ng marami sa atin, malaki at malawak ang pangarap ni JM para sa kanyang pamilya. Subalit isang araw, tumigil na siyang mangarap at tuluyan ng nilisan ang mundong mapagkait. Kung naririnig mo lang ako, sabi ko, sobrang pagmamahal ko sa iyo. Kaya lang na sinarado niya ang isip niya yung puso niya, parang wala na siyang akala niya. Akala niya nag-iisa na siya. Nandito tayo ngayon sa San Lorenzo, Bibingkahan upang makapanayam ang pamilya ni JM. Sabi ng napagtanungan natin sa labas, papunta raw dito ang bahay nila JM. Bagamat sariwa pa yung insidente, susubukan natin silang kumustahin. Sa unang tingin, tila normal at masaya ang pamilya ni Nanay Marivic. Pagpasok namin sa kanilang tahanan, napansin na namin ang magaan na trato ng pamilya ni Nanay Marivic, kaya agad kaming naging komportable sa kanila. Ngunit kung sisipating mabuti, mararamdaman mo ang pakiramdam ng isang ina na nawalan ng anak. Napakahirap kasi talagang sobrang mawalan ka ng anak. Kasama mo pa lang tapos biglang kinabukasan wala na. Malalim, masakit at mabigat ang pinanggagalingan ng mga ngiti na nakikita ko sa mukha ni Nanay Marivic. Sariwa pa kasi ang pait at sugat na iniwan ni JM sa kanyang puso dahil ika nga nila wala nang masasakit pa sa pakiramdam ng isang ina na nawalan ng anak. Kung wala akong problema, wala talaga kasi nagtiyaga talaga sila. Hindi ako na problema sa kanila, wala talaga. Sobrang mabait, masipag. Agosto ng kasalukuyang taon nang lumabas ang resulta ng entrance examination ng isang universidad kung saan gustong mag-aral ni JM. Sa kasabiang palad, hindi nakita ni JM ang kanyang pangalan sa inilabas na resulta, habang ang kanyang kapatid ay pumasa sa kursong automotive. Talagang doon hindi na namin dati, nung sigla-sigla niya, talaga yung malimit siya kasi pa nga yung isip niya, yung PBB lagi inaano niya, tapos ay lalabas na niya yung mga idol niya sa tapos yun, bigla na lang talaga siya yung nag-iba talaga, kaya sabi pa nga nung kapatid niya si Kayla, "Ma, ipaano natin si JM, dalhin natin sa doktor," sabi niya, "ipa-psychiatrist natin kasi ayaw na kami kausapin kahit anong sinasabi niya, may mga suggestion, parang hindi na siya nakikinig talaga." Tapos parang wala na talaga siyang parang nakapokus na talaga siya sa tapos ngayon sabi ko, sige, pag day off ni Papa mo, kasamahan natin. Tapos yun, nabigla kami kinabukasan. Ganun na rin nangyari sa kanya. Kaya sabi ko, sana Ken, hindi ka na lang nakapasa. Kasi para wala na lang talagang problema. Sabi ko, kasi doon naman, parang humina na yung niya kasi hindi na sila magkaklase. Parang iba na talaga yung pag nilalambing ko nga, hindi ako kinakausap. Hindi, nagpakatingin lang siya, tapos lagi siya nagsasalita ng business. Parang gano'n na behavior na, parang gano'n na talaga. Ang makapagtapos ng pag-aaral ay isang karangalan, hindi lang ng ating sarili, kundi ng ating pamilya.
Kung kaya bilang isang anak na gustong makatulong sa pamilya, masyadong nasaktan si JM nang hindi siya pumasa sa entrance examination. Doon talaga, ma'am. Talagang doon hindi na namin dati, nung ano pa, sigla-sigla niya, talaga yung malimit siya mag-ano, kasi ano pa nga yung isip niya, yung PBB lagi inaano niya, tapos ay lalabas na niya yung mga idol niya sa ano, tapos yun, bigla na lang talaga siya yung nag-iba talaga. Matapos iyon, bigla umanong nagbago ang kilos at routine ni JM sa kanilang bahay. Lagi na itong umaga kung natutulog, nagpapalipas ng pagkain at kalimitang namamalagi sa kanyang kwarto. Nagising ako ng mag-aalauna madaling araw, nakita ko siya kumakain sa mesa, kumakain. Linapitan ko pa siya, tinapi ko, sabi ko, anong oras na? Kumakain ka pa lang. Pero yung pagkasabi ko sa kanya, napakahinahon talaga. Yung parang nilalambing ko. Kasi yun ang ginagawa ko sa kanya. Nilalambing ko na siya. Hindi ko siya pinapakitaan na, ay, kasi hindi kami nagganon. Wala talaga. Tapos nung madaling araw nga yun, sabi ko sa kanya, JM, sabi ko, kumakain ka pa lang, anong oras na? Sabi ko, tapos tiningnan niya lang ako. Pagbalik ko, wala siya. Tapos ang linis ng mesa. Tiningnan ko sa higaan, wala. Pero bukas yung pinto namin, inisip ko na lang, sabi ko baka inano yung pinagkainan, baka inano sa pusa. Kaya hindi ko na inano. Tapos itong Desiree, nung nagising nga, sabi niya, ma, wala si JM sa higaan. Sabi ko, nandyan. Sabi ko, kakakain lang. Titingin ko lang. Bumangon ako pagkasabi ni Desiree. Tapos, sunudan kami, sabi ni Desiree. Kasi ko baka nasa CR. Inisip ko, baka nahimatay kasi kakain na, baka sumakit yung tiyan. Yun talagang nasa isip ko. Tapos nung sunudan kami ni Desiree sa CR, sabi niya, JM, hindi sumasagot. Pumasok na si Desiree, nakita na, pagpasok na ni Desiree, nakita niya na ganyan. Mula sa masayang pamilya, tila naging bangungot para kay Nanay Marivic ang pagkawala ni JM. Marami ang naging pagbabago sa kanilang pamumuhay simula noong nawala si JM. Bagaman maraming bakit at sana si Nanay Marivic, pipilitin niya itong tanggapin dahil nangyari na at wala nang magagawa pa. Maraming pagbabago talaga. Na-realize ko na dapat pala pag ganun. Pero hindi naman, sa totoo lang, ma'am, hindi kami nagkulang sa kanya. Yung papa niya halos araw-araw pag dumarating, laging bangon na kayo dyan kasi tanghali na. Yung almusal nyo, hindi nyo na naalmusal. Natural naman yun sa isang magulang eh. Tulad ng sinabi ni Nanay Marivic at ng marami pang naulilang pamilya ng mga biktima ng depresyon, maraming sana ang tuluyan na lamang na magiging panandali ang pag-asa. Dahil anumang pilit nating balikan ang nakaraan, hindi na maaari dahil tinuldukan na ito ng oras at panahon. Sa tala ng Sorsogon Provincial Hospital ngayong Agosto, aabot na sa 25 kaso ng suicide o self-harm ang naitala sa Sorsogon, kung saan 21 rito ay mga lalaki, 3 ang babae at 1 ang nagtangkang magpakamatay. Actually, dito po sa data namin, this is a provincial health office na data sa PHO po. Meron po kaming naitala na 25 total cases ng 25 total number of cases ng self-harm and suicide from January to August 2024. So, sa 25 na ito, bale 21 ang lalaki na namatay, 3 ang babae na namatay, at 1 ang nag-attempt na magpakamatay. So ngayon po siya ay buhay pa po itong pasyenteng ito at nag-undergo ng several na interventions para maiwasan po natin na umabot ulit siya or magkaroon ng relapse para i-harm niya ulit. By our census po, mas marami pa rin po talaga yung mga lalaki na nagpapakamatay, particularly po dito sa national scale kasi or globally, ang edad na madalas na nagpapakamatay or engaged to suicidality yung age 45 years old and above. Pero sa atin po, sa data natin,
meron tayo ng 4 cases na nasa around 15 to 19 years old. Yun po yung pinakamarami sa age bracket po natin. Pero as young as 10 to 14 years old, meron po tayong natala. At as old as 65 to 69 years old, yun po yung natala po natin na number of cases sa kabuuan na po ng probinsya ng Sorsogon. Samantala, upang masiguro na hindi na madagdagan pa ang mga suicidal incidents sa probinsya, minabuti ng Sorsogon Provincial Health Office na ilahad at ipaalam sa publiko ang mga programang matagal nang isinusulong ng ahensya para sa mga nakakaranas ng depresyon. So sa Provincial Health Office po, through the Department of Health also or in partnership with Department of Health, and siyempre yung kanya-kanya pong advocacy ng city and municipal health offices po natin sa loob ng Sorsogon Province, meron po tayo ng patuloy o tuloy-tuloy po na capacity building on MHGAP. Ito po yung sa mental health na program by capacitating po yung ating pong doctors, nurses, and midwives on how to give ng mga pharmacologic or kung paano po magbigay ng gamot sa ating pong mga pasyente o na primary care facility level. In terms of best practices po, although marami naman dito sa Sorsogon yung nag-hire ng psychiatrist na meron nagbe-visit, may visiting public na psychiatrist sa iba't ibang munisipyo dito sa Sorsogon. Pero notably, si Castilla kasi, bukod sa psychiatrist na hired po nila, meron din sila ng psychologist na readily accessible po dun sa kanilang rural health unit. Bagaman hindi pa masyadong nakakausad ang pamilya ni Nanay Marivic, may payo siyang iniwan para sa lahat, lalo na sa mga nakakaranas ng depresyon. Kausapin yung anak. Yung sila sa pagdasal. Yun talaga, yung pagdadasal talaga. Kasi ako hindi naman ako nagmulang sa kanila na gabi-gabi sabi ko sa kanila, bago kayo matulog magdasal kayo. Magdasal ng magdasal. Yun lagi ang inaano ko sa kanila. Siguro sa mga gano'n na nakakaranas ng depression, gano'n na nangyari kay JM, ilapit nila talaga sa Panginoon, magsimba. Ganun siguro talaga ang gawin. Yung ilapit siya sa Panginoon, na kausapin ng Panginoon, yun talaga siguro ang pinakang the best para magliwanag ang kanyang isip talaga. Yung malinawan siya. Ngayong buwan ng Setyembre, ipinagdiriwang natin ang Suicide Prevention Month. Ngunit sana, hindi lamang ngayong buwan tayo magiging bukas sa usaping depresyon. Sana, kaisa tayo sa pagpapalaganap ng mental health campaign nang sa gayon ay hindi na lumobo pa ang kaso ng mga nagpapatiwakal. Sa isang banda, hindi natin masasabi na madali lamang masolusyonan ang depresyon, lalo na kung hindi ito napapansin at patuloy nakikilalanin bilang isang normal na sakit. Kaya naman sa mga taong nakakaranas nito, mahalaga na makipag-usap ka, lumabas ka sa madilim na kwartong balot ng lungkot at takot. Sikapin mong makita ang liwanag na aakay sa'yo palabas ng kwartong pilit kang ikinukulong. Isipin mo na may kakampi ka at mahihinga ng bala sa tuwing nawawalan ka ng pag-asa upang tuluyan mong matakasan ang pagiging bilanggo ng iyong isip.